Yes, I just wanted to share this to everyone kasi sa Cebu, isa po sa mga naging concern ay yung mainom na tubig. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, Salmonella, E. coli, at coliform bacteria. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may Actually, pwede. Talaga. Oo. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Sinend sa akin ang video na to at hindi ako makapaniwala na sinabi ito ng DSWD. DOH o kahit man lang yung DOST. Pakisabihan naman kung paano nagwo-work yung 0.1 micron filter na yan. Sigurado kayo? Tubig baha na halo-halo na tubig estero, tubig sa inodoro, ihi, tae at kung ano-ano pang tubig naghalo-halo na dyan, ipapainom nyo sa mga taong nasalanta na nga ng baha at bagyo, nasiraan na ng kung ano-anong mga properties. Papainumin nyo pa ng tubig baha? DSWD, ang Leptospira na causative agent ng leptospirosis na alam natin iniiwasan natin kasi nagsiswimming dyan sa baha. Ang bakterya na yan ay 0.1 micron lang din ang laki. Kasing laki lang din ng filter nyo. So ano nga ba itong device na to na confident ang DSWD na kahit tubig baha ay pwedeng ipainom sa mga tao. Okay? Ang device na to ay gumagamit ng ultrafiltration or microfiltration. Sabi nga dito, a microfiltration filter has a pore size around 0.1 micron. So when water undergoes microfiltration, many microorganisms are removed but viruses remain in the water. Kasi po, di hamak na mas maliliit ang mga virus kesa sa mga bakterya at ito ay mas malala ang mga simptomas na dulot nila. Bigyan ko kayo ng mga example: rotavirus, adenovirus, and astrovirus. Saan sila nakukuha? Sa raw sewage water na humalo na dyan sa baha. Gaano sila kalalaki? Kung ang 40 nanometers ay equal to 0.04 micron, meaning ang rotavirus ay 0.06 micron lang. Ang nanovirus ay 0.02 micron lang. Ang adenovirus ay 0.07 micron lang. Di hamak na sobrang liliit kaysa 0.1 micron na filter ng DSWD. At yes po, nandyan sila sa tubig baha na pinaghalo-halo ng tubig estero at tubig sa kubeta. Grabe naman na ang nararanasan ng ating mga kababayan, tapos bibigyan nyo pa ng ganitong mga impormasyon na pwedeng makapahamak ng kanilang kalusugan. At DSWD, kung hindi po nyo alam, ang diarrhea ay isa sa mga leading causes ng pagkamatay ng mga bata at ng mga sanggol. Please, wag nyo na pong bigyan ang mga pamilyang ito ng dagdag pang pasakit at pasanin at pahirap sa buhay nila. Kaya sa mga makakakuha ng water filtration kit na yan mula sa gobyerno, please, wag pong galing sa tubig baha ang ilalagay nyo dyan. Pwede nyo po yung gamitin doon sa mga tubig na galing sa gripo o sa mga poso na hindi tayo sure or most likely ay nakontaminate na ng tubig baha. At dahil nga po, nakakalagpas pa rin dyan yung mga viruses na pwedeng maging cause ng pagtatae ng mga bata at kahit ng mga matatanda, ay please kung pwede ay pakuluan nyo bago nyo ipainom, lalo na sa mga sanggol. At sa inyo DSWD, kung confident talaga kayo na ang tubig baha ay pwedeng inumin dyan sa water filtration kit nyo, ay lagyan nyo, punuin nyo ng tubig baha. Tapos i-filter nyo, inumin nyo kasama ni Bongbong Marcos.